Kapitbahay kong senior, sinabihan akong umiinit daw ang panahon pag nagcha-charge ako ng laptop at pinagbawalan pa akong magluto ng adobo. Hi Ambenture, pakipost naman ito para maginhawaan ako. Gusto ko lang mabasa ang mga sasabihin ng mga readers. Tawagin niyo na lang akong Andy, 23 years old, work from home. Nakatira ako sa isang maliit na apartment na dikit-dikit ang mga pader. Tipong rinig mo pati alarm ng kapitbahay. Katabi ng unit ko ang apartment ni Lola Luz, isang senior citizen na kilala sa lugar dahil mahilig siya sa herbal teas and energy cleansing at mga paliwanag na parang laging may invisible seminar. Dati kasi siyang public teacher. January pa nga lang sa Pilipinas, pero sa lugar namin medyo mainit pa rin. Kahit nakaupo ka lang, pinagpapawisan ka na. Nung nakaraang gabi, nasa shift ako, naka-open yung laptop ko, yung charger ko nakasaksak, utak ko pagod, tapos biglang may kumatok. Sinilip ko, nakita ko si Lola Luz, may hawak na tsaa at seryosong mukha. Nakita niya yung laptop at mga cellphone ko na naka-charge. Diretso niyang sinabi na napapansin daw niya na every time naka-charge ang laptop ko, mas umiinit ang paligid. Hindi lang sa unit niya kundi sa buong barangay. According to her, ang electronics ay may heat vibration na nag-a-add sa init ng mundo. Kaya raw ganito ang panahon ngayon. Hindi raw dahil sa El Nino, hindi raw dahil sa climate change, yung laptop ko raw. Ang suggestion niya, limitahan ko raw ang pagcha-charge ng gadgets ko. Sa umaga lang daw para raw makahinga ang paligid. Tumango na lang ako kasi minsan mas madaling mag-agree kaysa mag-explain ng science sa taong naniniwalang may schedule ang hangin. Weirdo. Akala ko tapos na siyang pangaralan ako kasi first time niya yon ginawa sa akin. Pero nope. Habang nagluluto ako ng adobo, normal na Pinoy adobo lang, yung may toyo, suka at bawang. Bigla siyang pumunta sa pintuan ko dahil naaamoy niya daw. Mabigat daw ang pakiramdam niya. Nalulunod daw ang aura ng niluluto niyang vegan dish. Sabi niya, masyado raw aggressive ang amoy ng toyo at suka at naapektuhan ang balance ng kusina. Even though, kanya-kanya naman kaming unit. Ang gusto niya, magpaalam muna raw ako bago mag-adobo or magluto lang daw ako kapag wala siya. Magkatabi lang ang apartment namin. Pader lang ang pagitan. Pero parang pati ulam ko gusto niyang i-filter. Oh my gosh, unbelievable na talaga to. Anong meron sa kanya? Nainis na talaga ako sa kanya nung nakita niya akong naka-charge ulit ng laptop habang nagta-type. Sinita niya ako sa pinto. Mid-work pa yon. Sabi niya, ramdam na naman daw niya ang pag-init ng energy flow. Ngumiti na lang ako at sabi ko, if my laptop can heat up the whole barangay, siguro hindi na ako employee, power plant na ako. Isinara ko ang pinto at tinuloy ang trabaho. At kung may talagang umiinit dito, hindi yon dahil sa gadgets, kundi dahil may mga taong sobrang bored, nagiging full-time weirdo. Ngayon, iba na naman ang sinesermonan niya. Ibang kapitbahay naman. Narinig ko na sinabi niya na ang electric fan ng kapitbahay ay nagdudulot ng spiritual disturbance sa altar niya dahil sa hangin. Naiistorbo raw ang mga santo at hindi raw makapagpahinga ang mga kaluluwa tuwing umiikot ang fan ng kapitbahay namin, lalo na sa gabi. Anong kinalaman ng santo sa electric fan? My goodness! Hinusgahan ng isang pasahero ang kaibigan ko dahil sa anak niya. Hindi namin in-expect na papalag ang jeepney driver. Alam kong hindi ideal ang magkaanak ng maaga pero mas mali ang mundong akala mo may lisensya na manghusga at mangmaliit. Hi, I am Zim, second year college student. May kaibigan ako na si Jessica. Sabay kaming nag-enroll sa university na pinapasukan ko. Sabay din kaming natutong mangarap. Pero siya, mas maaga niyang natutunan kung gaano kabigat ang buhay. Maaga siyang nagkaanak, siguro dahil may mga bagay na hindi laging pinaplano ng mundo. Kahit ganun, hindi niya tinakbuhan ang responsibilidad niya bilang isang batang ina. Mas binili niyang maging full-time mom muna at hininto ang pag-aaral niya. Kahapon, bumalik siya sa school para kunin lang ang ilang documents. Bilang kaibigan, sinamahan ko siya at inalalayan dahil bit-bit niya din ang baby niya. Pagkatapos naming lumabas ng school, dumiretso kami sa jeepney terminal pa uwi. Maingay, amoy usok at araw. Habang naghihintay kami ng ibang pasahero sa jeep, biglang umiyak ang baby ni Jessica. Iyak na hindi kayang patigilan ng duyan o pacifier. Iyak na gutom. Inayos lang ni Jessica ang sarili niya. Tinakpan ng baby at pinasuso ito. Parang normal na bagay lang dahil normal naman talaga ito. Hanggang may isang babaeng pasahero ang biglang nagsalita na parang sinadya talagang marinig ng lahat. Wala bang GMRC ang mga bata ngayon? Ang bata-bata, kalandian ang inuuna. Ramdam ko ang higpit ng hawak ni Jessica sa anak niya. Yung klaseng hawak na parang sinasabing, andito lang si mama. Bago pa ako makapagsalita, may boses na nauna. Yung driver namin na pawisan, gusot ang damit. Mas may GMRC ata yan kaysa sa nagre-reklamo. Sabi niya, walang sigaw pero tumama. May ilan na tumango sa sinabi ng driver. May ilan na biglang
naging abala sa cellphone nila. Hindi nakasagot yung nanghusga sa kaibigan ko. Umandar ang jeep na parang walang nangyari. Ang tunay na asal ay hindi nasasukat sa edad. Nasasukat ito kung sino ang marunong umunawa at kung sino ang sanay lang manghusga. Para sa jeepney driver na yon, isang linya lang ang binitawan mo pero binasag mo ang yabang ng nanghusga at ibinalik mo ang dignidad ng isang ina. Salamat kuya, hindi lahat ng bayani may kapa. Minsan, may manibela lang.